Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito. At kayo po'y nanonood ng Gabay sa Kalusugan. Oh, baka naman meron pa sa inyong hindi nakasubscribe dyan, ha? At please share nyo po yung mga natutunan nyo dito sa ating channel. Ang pag-uusapan po natin ay postnasal drip. Ano po ba ang causes, symptoms, natural remedies at treatment para dito sa kondisyon na ito? I'm sure marami sa inyo naka-experience na nito. Yan po yung parang may sumasabit-sabit dyan sa lalamunan nyo na palaging parang may sipon doon na hindi nyo mailabas-labas, no? Iba yung sipon kasi na lumalabas dito sa ilong, na ibabahing nyo o kaya na iboblow nyo, you're blowing your nose, di ba? Pero ito, ang hirap, parang dikit na dikit o kaya hindi nauubos yung dami ng mga sipon na yan. Ano po ba ang postnasal drip? Ano ba yan? Simple lang. Kung titingnan nyo doon sa mismo pangalan, postnasal drip. Yung post, ibig sabihin, hindi pre. Post sa likod, parang pre sa harap. Post sa likod. Nasal sa ilong. Drip. Abay, may tumutulo. Di ba? So, ito yung drainage of mucus from your nose or sinuses into your pharynx or throat. Ibig sabihin, yung sipon ninyo nandyan sa mga ilong at sa mga sinuses, so mga butas dyan, no? Butas kung saan nag-exchange ng air. Instead na nailalabas nyo sa ilong, dun sa loob, pabalik, palikod, patalikod, kaya post-nasal drip. I'm sure naka-experience na kayo niyan. Ngayon, ano yung mucus? Yung mucus, minsan pwede yung tawagin sipon, pwede nyo rin sabihin yung plema, parang pare-pareho na no? Plema, sipon, uhog, no? Parang ganun, mga mucus yan, makakapal yan. Na ito ay wet substances na nagmo-moisten ng mga area sa ating paghinga. At ito'y mahalaga kasi ang mucus ay meron din magandang nagagawa sa atin. Tinatrap niya yung mga foreign invaders, for example, mga virus, bacteria, mga dumi na nasinghot nyo, pwedeng itrap niyan mucus at ilabas ninyo yan sa pagsinga o minsan sa paglulun. Tama po yung narinig nyo, paglulun, pagswalo. So may magandang nagagawa yan. Ang nagiging problema lang po natin kung hindi nyo mailabas, no? Dahil sa sobrang kapal. Dahil everyday gumagawa po yung mga glands o glandula ng ating mga ilong, ng ating lalamunan, ng ating daanan ng hangin, ng stomach, ng intestinal tract. Gumagawa ng mucus yan. As parang mayroon benefit sa atin yan. Normal ho yan na hindi nyo napapansin. At yung ilong lang natin, gumagawa ay ng 1/4 ha? Di ang dami no, parang 250 cc ng mga mucus o mga sipon sa araw-araw. Sa araw-araw. Pero hindi nyo napapansin dahil sumasama na yan sa paglaway nyo at sumasama na yan sa paglulun nyo at sumasama na yan sa pagdumi. Parang ganon. Normally, you don't notice itong mga mucus sa ating ilong. Nagmimix sa saliva yan at dahan-dahan yan, nagdidrip na harmlessly, na hindi nyo napapansin, down to the back of your throat hanggang sa ito'y malulod nyo. Yan ang normal na tao. Unfortunately, pag yung katawan nyo ay gumagawa ng napakaraming mucus o sipon, more than the usual, at napakakapal na itong mucus na to kaysa sa normal na consistency, ayan na yung nagiging problema. Nararamdaman nyo na yan, nanonotice nyo na. The excess of this, lumalabas naman niya sa ilong, di ba? Kaya, running nose, normal lang nun. Minsan may sipon ka, lumalabas, naisisingan yun, then okay na, back to normal. When the mucus runs down to your nose, papuntang throat, dun na tinatawag na postnasal drip. So, ano yung mga posibleng dahilan bakit ang dami-daming plema lumalabas dyan? Bakit ang daming sipon? Number 1 is inflammation or swelling, pamamaga ng mismong daanan ng ating paghinga. So, yung postnasal drip, lalong dumadami yung mga sipon dyan kung may namamaga o swelling dyan sa inyong daanan ng paghinga. So, pwedeng sa ilong, pwedeng sa throat, ganyan.
Pag nangyari po yan, dadami ang phlegm at minsan tinatawag na snot at nagkukos ng congestion o pagbabara. Yan. So, base po sa kulay ng inyong phlegm or ng inyong mucus production, more or less magkakaroon ng idea tayo kung ito ba'y delikado ba to, kung kailangan ba mag-antibiotics o kung anong gagawin, no? So, tingnan natin yung kulay ng phlegm. Ano ba yung mga posibleng kulay ng phlegm? Unang-una, yung tinatawag na walang color, di ba? So, mucus colors meaning. Ano ba meaning ng color? Kailangan maintindihan nyo po ito dahil it will represent kung ano yung health ninyo eh. So, number 1, clear. Clear mucus. Pag clear, colorless. Parang tubig. Yan po ang ibig sabihin ng clear. So, normal mucus is clear. So, healthy tayo pag ang sipon na lumalabas ay colorless. As in, walang kulay. Sa unang stage ng mga sipon o allergy, talagang dadami ang plema nyo pero clear lang yan. The extra mucus na lumalabas ay posible ring sign of lumalaban yung katawan nyo sa infection or irritation. Huwag nyo munang bigyan ng mga gamot yan. Hindi na kailangan. Damihan lang ng tubig, pahinga. Kasi lumalaban yung katawan nyo eh. Against the infection or irritation na ano man na singot mo. O kaya, nandun ka sa mga maalikabok na lugar, kaya naglalabas ka ng sipon. Okay lang yan. Normal lang po yan. Pero pag kulay puti, as in puti na ang kulay, hindi colorless, white mucus. O kaya cloudy, maulap, o parang gatas na hinaluan mo ng tubig, ganyan. Pag white or cloudy, tapos medyo makapal, ibig sabihin niya may namamagana doon sa inyong daanan ng paghinga. Pwedeng tonsil namamaga, pwedeng namamaga yung tinatawag na pharynx, pwedeng yung vocal cord namamaga, pwedeng mga ganyan, cloudy. So white or cloudy mucus, maaring may sipon ka o may nasal infection. Yan. So, doctor will ask you, may kasama ba itong lagnat? May panghihina ba? Wala kang bang ganang kumain? Minsan, doon nagde-decide kung kailangan bigyan ng antibiotics o hindi. Yellow, kulay dilaw na mucus. Ano naman ang ibig sabihin nito? Medyo grumagrabe na. Medyo grumagrabe na. Pag yellow, ibig sabihin yan, meron kang ubo, o may sipon ka, may baradong ilong, pero medyo getting worse. Pwedeng both bacterial or viral upper respiratory infection cause yellow mucus. Yung mga pasyente na ganito, pwede ang dahilan naman kaya nagiging dilaw yon dahil yung white blood cell natin o mga sundalo natin sa katawan ay pumupunta doon sa area ng infection. Tinatry niyan labanan yung mga bakterya na yan o virus na yan. So yung naturalesa natin lumalaban. Pag green, ito'y berde-berde na. Serious na yan. It could be a serious viral or bacterial infection. So, tingnan nyo muna, yung mga pinapaliwanag ko base sa kulay, meron kang, dapat pwede, pumunta na ako sa doktor. O kaya, pwede pa to pahinga lang. So, dun pa lang sa mga kulay, basta green ang nakikita nyo. Ibig sabihin nyo, todo na ang trabaho ng immune system nyo, working so hard to fight the infection. Green mucus is thick due to dead white blood cell. So, ibig sabihin, talagang serious na to. At ito, walang duda, kailangan ng bigyan ng antibiotics ng doktor. O, yan So far, baka magulat kayo. Meron pang ibang kulay. Ano pa yung mga ibang kulay? Meron pong brown mucus. Pag sinabing brown, pwedeng nabibilad ka masyado sa pollution. Nandun yun. Yung mga halimbawa, traffic enforcer, nandyan sa EDSA, masyadong mausok, pollution. Ang tindi. Pwedeng mag-cause ng brown mucus naman yan na maaari may kinalaman ang presence ng bacterial infection or dried blood. Siguro dahil sa kakaubo, kakabahing, nagkakaroon na ng irritation, nagkakaroon ng konting bahid ng dugo, kaya nagiging kulay brown yung sipon. Lalo na pag ang lakas mo mag-blow ng ilong nyo, ang lakas nyo suminga. Tama ba? Suminga. Ayan. Brown yan. Paano naman kung black? Sobra naman. May black pala, Dok. Pag black, hindi to common. Pero pag nangyari to, sobra ng taas ng exposure nyo sa pollution o kaya sa usok. Yung mga tambucho, yung mga yan. It's a very rare case na magkaroon ka ng black na phlegm, pero pag nagkaroon po itong mga black mucus na to, mga sipon-sipon na to,
posible rin na may serious fungal infection po kayo. These infection are more common in people with compromised immune system. So yung talagang bagsak na ang kanilang naturalesa. Wow, ang daming kulay. Paano kung pink? Sige, may pink pa at saka red. Pag pink or red naman ang lumalabas na sipon-sipon niyo, pwedeng nasobrahan ng pag-blow ng ilong. Siyempre, lahat naman ng tao, pag nagsinga ka ng todo, pwede magkaroon ng pagdurugo yan. Okay, napatindi ang pag-grab nyo sa nose ninyo, medyo talagang napalakas, pwedeng yung mga blood vessel nyo pumutok at magkaroon ng bleeding. In some cases, you may get a nosebleed. An infection can also cause bleeding ng inyong nose. So, yan yung mga pink or red. Ayan na, wala nang kulay. Baka akala nyo meron pang violet. Wala na. Ngayon, ang tanong, Doc, matagal ko na na-experience to Parang may sumasabit-sabit Ano kaya dahilan? Bakit ako nagkaroon nito? Dati wala naman, pero ngayon medyo matagal na, mga 3 buwan na meron Ano ngayon ang dahilan? What causes postnasal drip? Okay. Yung common, lahat ng may trangkaso, alam nila, syempre, pag may trangkaso ka, di ba, may sipon ka, merong ganyan. Number 2, allergies. So, kung may allergies ka, halimbawa, mga may asthma, pwede magdadaing ng ganyan. Sinus infection o infections na tinatawag na sinusitis. May magsasabi, Dok, wala akong sinus. Lahat tayo may sinus. Pag sinabing sinus, yan yung mga butas sa ating bungo na kung saan naglalabas-pasok ang air. At dun din yung mga sipon-sipon dyan, natural na meron yung mga yan. Okay. Then, ano pa, yung mga bata nagkaroon ng mga object stuck inside the nose. Ito yung nakwento ko na minsan na may bata dinala sa emergency room. Nung time na yun ako ay intern, naka-duty ako sa emergency room. Yung bata, naglagay daw siya ng eraser dun sa loob. Eraser, pambura. Pinasok dun sa loob. Hanggang sa ilang araw bago nalaman ng nanay. Ayan na. So, bukod dun sa barado na ilong, panayang labas ng sipon dahil namamagana yung loob, nagkaroon ng infection. Certain medication, yung mga gamot tulad ng gamot sa alta presyon, minsan nagkukos ng parang sipon or postnasal drip. At yung mga gamot na ginagamit ng mga babae para hindi magbuntis, mga birth control pills, o kaya mga babaeng may hormonal imbalance na binibigyan ng mga hormonal replacement therapy, maaring dumaing ng postnasal drip. Deviated septum, ibig sabihin yan, tabingi po yung buto ng inyong ilong. So itong mismong gitna na to, may buto po yan dyan, at maaaring tabingi, at dahil doon, nagkakaroon palagi ng pagbabara doon, na nagkakaroon din ng maraming mucus production. Then other problems na may kinalaman sa structure ng ilong o kaya nakaapekto sa mga sinuses, pwede magkaroon ng postnasal drip. Ano pa? Biglang nagbago ang weather. For example, napakainit at biglang umulan. O baliktarin mo, umulan, biglang umaraw. Pwedeng yung sobrang init ng paligid o kaya sobrang lamig naman ng paligid. Pwede mag-cause yan, lalo na kung dry air, yung mga parang humid. Nako, talaga marami nagkakaroon ng mga postnasal drip. Certain foods, lalo na spicy foods. Isang halimbawa, pag kumain ka ng yung nagsawsaw ka ng wasabi, di ba? Pagkatapos mong parang nabduluha ka, yan, nagkakaroon din ng postnasal drip related sa food intake. Ano pa? Pregnancy, pagbubuntis, sensitive sa bright lights. For whatever reason, paggising mo sa umaga, nasilaw ka, bukod sa pwede ka magka-migraine, pwede ka pa magkaroon ng postnasal drip. Fumes, ang bango-bango o mabaho. Pwedeng chemicals, pwedeng perfume, mga panlinis, mga sabon, o kaya yung mga ginagamit, yung pampabango ng damit, minsan doon nag-uumpisa. Yung amoy nyon, yung pala. Doon ka pala nagkaroon ng allergic reaction at nagkakaroon ka ng postnasal drip, yung pala sa ginamit mo na pang, ano ba tawag yun? Softener, pampalambot ng mga tela o pampabango. No? Alam nyo na ibig sabihin. Lalo na yung usok ng sigarilyo at iba pa mga irritants. Sometimes the problem isn't that you're producing too much mucus. Ano ibig sabihin nun? Minsan hindi naman problema yung marami kang ginagawang mga sipon-sipon, no? But that it's not being cleared away, na hindi mo na ilalabas agad. Swallowing problems,
cause buildup of fluids in the throat, which can feel na meron kang postnasal drip. Tignan mo, ang dami, no? These problems can sometimes occur because of blockage or conditions such as GERD. Alam na mga pasyente ko to, Dok, bakit parang lagi may nakasabit sa lalamunan ko? Tapos Makati, tapos nauubo ko. Yung pala dahil sa acid reflux. Yan yung tinatawag na GERD, di ba? So yung mga iba sa inyo, bakit palagi may parang plema? Yung pala dahil na-irritate din dahil doon sa tumataas na asido mula sa sikmura, papuntang dibdib hanggang lalamunan. Pag namamaga po yung uvula, yung pinakangalangala, may inflammation dyan. Di ba sabi ko, pag may swelling, inflammation doon sa mga throat, pwedeng yun ang cause ng dumadami ang phlegm o sipon. Yan. So, postnasal drip symptoms. Bukod sa nararamdaman mo na parang may sumasabit-sabit dyan na plema na hindi maalis o sipon, ano pa ibang pwedeng maramdaman? Eto, napansin ng pasyente, medyo namamalat. Nandyan na yung occasional na papaubo-ubo, may feeling na mainit dito sa lalamunan o masakit pag lumululon, nandyan na yung may pakiramdam na may gas-gas o nangangati ang lalamunan o parang may tumutusok-tusok sa kanyang ngalangala. Persistent cough sa iba, yung talagang tuloy-tuloy na inuubo, sore throat, yung iba nawawala ng boses, at yung pakiramdam mo palaging kailangan mong ganyan. Yung clear yung throat. Yan. Na-experience nyo na ba yan? O nakarinig na kayong katabi nyo na gumaganyan, no? Yun ang pinakamagandang halimbawa, di ba? Ngayon, sino pinakamagandang doktor na puntahan nyo? Lahat naman ng doktor kayang tumingin ng pasyente may ganitong kondisyon. But kung tatanungin nyo kung specific na doktor, ang pupuntahan mo, ENT. ENT doktor na tinatawag din sila na otolaryngologist. Yan. Dati 3 yan E. Yung isang E, eyes. Kaso linipat na siya, ginawa ng optometrist sa mga nagsusukat ng mata, ophthalmologist, mga doktor sa mata. Yan. Ano bang ENT doktor? Anong gagawin niya ngayon pag pumunta ka? Espesyalista nga siya sa, di ba, ENT Yan ang sinasabi na ear, nose, throat. Di ba ang problema niyo sa throat parang palagi may sipon, saka sa nose na may tumutulo minsan ng sipon. So anong gagawin niya? Maaari mag-advise ang isang ENT ng nasal endoscopy. Endoscopy, yung ginagawa niyo sa sikmura, yung, di ba, endoscopy din ang tawag dun Pero ito, nasal sa ilong. Itong procedure na to, tinitingnan yung loob ng nasal cavity nyo, yung mga sinuses, yung binanggit ko kanina mga butas ng bungo nyo, tisilipin, using a special device na tinatawag na endoscope. So masisilip niya yan. Very thin lang yan. Parang mas madipis pa sa ballpen yan na napakapino. Tapos flexible na itutupi-tupi yan, na may camera at saka may ilaw, at sisilipin ngayon kung may nakikitang mga pamamaga o may problema sa obstruction o tabingi o may structural deformity doon sa ilong nyo, at i-advise sa inyo kung anong dapat gawin. Maaari din mag-request ng x-ray. Tinitingnan din yung mga sinuses through x-ray. So ano ngayon, pag nakita na ng doktor kung ano yung problema nyo, di siyempre pag-uusapan na yung treatment, postnasal drip treatments. So ang treatment siyempre iba-iba, depende sa nakita ng doktor na problema. Ano ba ang pwedeng gawin? Number 1, pwedeng over-the-counter lang. Bumili ka ng mga gamot over-the-counter. Pwede kang bumili ng antihistamine, yung mga decongestant, pampaluwag ng sipon, yung mga ganyan. Maaaring makatulong yan para mabawasan yung postnasal drip nyo. Lalo na kung sinusitis o viral infection, pwede makatulong yan. Then drink a lot of water, importante. Itong mga antihistamine, decongestant, pero ingat din po tayo kung may alta presyon. Dahil kung may hypertension, hindi basta-basta umiinom dapat ng mga gamot sa sipon. Maaari magpataas ng BP. So, isanggunin nyo rin sa inyong mga doktor, yung mga cardiologist nyo. Maaari naman yung doktor mag-advise din ng mga steroids nasal spray para sa mga postnasal drip or allergy. Pwede po yan. Sa mga prescription medication, syempre, yung OTC naman may limitation. Hindi ka naman pwedeng bumili ng mga antibiotics. Kung nakitang may bacterial infection, tapos may mga nana dyan sa inyong lalamunan, halimbawa, no? Baka kailangan ng antibiotics na kailangan yung magpasuri sa doktor para maresetahan.
Kung deviated septum, yung tabingi yung mismong buto nyo sa ilong, maaaring advice ang surgery. Kasi kung ito ay because of deviated septum, mas anong gamot gawin nyo o anong inumin nyo, hindi makukuha yan dahil may problema po sa structure. So, kailangan nyo ng surgery para idiretso yung buto na yan na tinatawag na septum. Ang tawag doon sa operation na yon ay septoplasty. Okay? Pag ginawa to, mas gaganda po yung paghinga nyo at maiiwasan po na dumami o magkaroon pa ng maraming plema. So, ito po ay permanent solution sa postnasal drip kung ang dahilan ng postnasal drip nyo ay deviated septum. Yan. So, surgery ang kailangan, di ba? Other methods, ano mga pwede nyong gawin tulong pang sarili? Yung sa inyo, yung pang bahay-bahay. Di pwede ka rin mag-steam, mga ganun, di ba? Postnasal drip, nagkakos ng mucus buildup yan. Di ba? Maraming sipon. Para numipis yung sipon, pwede kayo mag-prepare ng mga saline spray or may nabibiling medicated nasal spray, no? Normal saline ng tawag doon eh. Tapos, you can also take mga gamot na pampalusaw ng phlegm, mucus thinning, pampalipis ng phlegm, mga guaifenesin, ambroxol, yung mga ganyan, carbocysteine, pwede rin po yan. Then, postnasal drip home remedies, yung mga pwede nyong gawin sa sarili nyo sa bahay. Ito, very simple. Take a hot, steamy shower. Ayan, may magtatanong na naman paano yung hot water, wala silang heater. Pakulo ka ng tubig, halo mo sa... hindi ko na ipapaliwanag yun, alam nyo na yun. Then taasan nyo yung unan nyo pag matutulog. Pag mababa unan nyo, mas lalong nahirapan kayo huminga. Lalo na sa gabi. Dahil pag naka-flat na flat kayo, ang mangyari, yung plema nyo, lalong mag-iipon-ipon yan papunta sa likod ng inyong lalamunan. Use a nasal irrigation such as neti-pot. Yan, explain ko mamaya. Neti-pot to flush the mucus, bacteria, allergen, and other irritating things na nandyan sa sinuses nyo. So, para kang tinuturuan na mag-flushing ng inyong ilong. Use a vaporizer or humidifier to add moisture sa inyong air. So, sa gabi, pag matulog ka, dapat meron ka mga ganyan. Vaporizer, humidifier. Sa ngayon, sa mga online, nakikita natin, may mga mura naman po na pwede nyong i-consider. So, ano yung mga postnasal drip remedies? Ito na. Listen, children. Number 1, subukan nyo yung normal saline, nasal mint. Number 2, stay hydrated. Drink a lot of water. Number 3, mag-gargle po kayo ng warm water with salt. Avoid cigarette smoking. Yan, importante yan, ha? Try a petty pot and use a humidifier or vaporizer. So, ganitong gagawin natin. Tingnan nyo po yung nasa gitna, yung pinakagitna na para may lampara ni Genie, no? Yung kulay asul. Nakikita nyo? Yan po yung tinatawag na neti-pot. Mura lang yan. Nakita ko lang 100 plus o 200 yata yung nabibili online. Tingnan nyo lang, i-google nyo. Neti-pot. Yan, lalabas na yon. Okay, ano ngayon yan? Para saan yan? Parang hindi tayo tatawag ng Genie. Meron tayong paggagamitan yan. Ito po. Una, mag-prepare muna tayo ng salt water solution. Ganito pong gagawin. Sa 2 cups of water, distilled water, mas maganda. 500 ml or 2 cups of distilled water. Ilagay nyo sa isang container. Kung gagamit ka ng tap water na galing sa gripo, suggestion ko, mas maganda pakuluan nyo muna yon at least mga 5 minutes, na. Then, para ma-sterilize natin. Kasi, kung bacteria nga dahilan yung mga sipon-sipon nyo, tapos yung tubig nyo, contaminated, madumi, di baka hindi ka lalo gumaling, di ba? So, kung social tayo, bili tayo distilled water, okay? Marami naman yan, di ba? Kung medyo nagtitipid, pakulo ka tubig, nasa sa inyo kung anong gusto nyong gawin. Basta sa 500 ml na malinis na tubig, maghalo ka ngayon ng 1 kutsarita na non-iodized salt. Non-iodized. Sige. Actually, iodized o non-iodized pwede naman kung tutusin. Pwedeng iodized din kung social, iodized. Kung walang-wala talaga, maski rock salt, pwede naman, no? Then, add kayo ng 1 kutsarita. Ang 1 kutsarita is 5 ml po yan, na baking soda. Yan. Sige po, pakikopya nyo muna. Maghintay ako, ha? Kasi kukunin nyo pa yan, syempre. Medyo may edad na yan. Pag tayo pa lang yan, matagal, syempre. Tapos pupunta pa yan doon sa kwarto, maghahanap ng ballpen.
O, sige. Siguro mga 3 oras. Ay, hindi. Bahala kayo. Ulitin nyo na lang po ito, mga lolo't lola, ha? Okay. So, nakuha nyo na yung formula, ha? 2 cups of distilled water, 1 teaspoon of non-iodized salt, o kaya iodized, pwede, o kaya rock salt, pwede rin po yan. At 1 kutsarita ng baking soda. Okay. O, may magtatanong, saan bibili ng baking soda? Meron po yan sa supermarket, meron, ayaw ko sa grocery, meron din siguro. But sure ako, wala yan sa gasoline station saka sa bookstore. Okay? Okay, ha? Ngayon, anong gagawin nyo? Ilagay nyo ngayon yung pinagtimplahan nyo dito sa tinatawag na neti pot. Yan. Yan, yung nakikita nyo po, neti pot. Ang purpose ng neti pot, parang i-drain natin. Tingnan nyo po yung ulo nung nakikita nyo. Siyempre, kung i-drain mo po yung butas ng ilong nyo dyan sa may kanan, eh medyo yuyuko ka ng papuntang kaliwa yung inyong ulo. Nakita nyo? Hindi pwedeng diretso yung ulo nyo kasi pag diretso yung ulo nyo, hindi nyo madedrain na maayos. So, ganyan dapat itsura. O, sige. Tingnan nyo. O, yan. Yan, plastic po yung ginamit niya. May nabibili din na medyo ceramic. O, di ganyan ang itsura. O, nakasmile pa. O, di ba? Ayos, di ba? Pwede rin ganyan. Maginhawa po yan. Kung na-try nyo po yan, lalabas lahat ng mga sipon dyan, pati mga post-nasal, kasama lahat yan. Ngayon, kung wala kang ganitong neti pot, di kung wala ka, assuming wala kang mabili, or nasa probinsya ka, walang ganyan, pwede kang pumunta sa drugstore. Nakakabili ba ng syringe? Meron, di ba? O bili ka ng syringe, yung mga siguro 10 ml na syringe. Ayan. So, ganyan, nakikita nyo, na-imagine nyo na, bombahin mo ngayon yan, di ba? Yan, nakikita nyo. O sige, lagay natin yung, for example, bata na may sipon na merong ganyang post-nasal. O di ganyan, no? O yun nga lang, hindi siya masyado naka-bend yung ano. Gusto ko yung babaling nyo yung ulo, mas maganda. Yan, ganyan, gagawin. O may nabibiling syringe na 20 ml. O di mas marami, mas malaki, mas maganda, mas madaling i-push, di ba? Okay. Ngayon, pagdating naman sa gamot, ganun din yung mga nabibiling nasal, hindi pala gamot, nabibili na sa drugstore, normal saline. Okay? Maraming klase yan, no? Any, sabihin nyo lang doon, yung normal saline na spray, meron na yan. Yung nga lang, tingnan nyo yung botelya, konti-konti. Compare doon sa ginawa nyo na 500 ml, ito, yung isang ganyan siguro, laman lang niya, 30 ml, di ilang gamit, isang flash mo lang ganun, ubos na, di ba? So, yan po yun. Okay? So, sana sundin niyo po yung mga payo ko dahil ayoko naghihirap kayo sa post-nasal drip. Kaya naman palang ayusin. Hindi nyo lang po pinapacheck siguro. Hindi nyo ginagawa yung dapat yung gawin. So, sa mga nagustuhan yung aking lecture, iHeartGSK dyan sa baba. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Invite niyo po lahat ng mga friends niyo, mga kaaway niyo. Invite nyo na rin, sige. Invite nyo na rin na mag-join dito sa ating kulto. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!